Karagdagang bagon, cashless payment at libreng sakay sa MRT sa Araw ng Kalayaan, yan ang ating mga pag-uusapan kasama si Engineer Michael Capati, General Manager ng MRT3. Engineer Capati, magandang tanghali po. Ay, magandang tanghali po sa mga nakikinig po sa inyo. Sir, plano na dagdagan ang train set sa MRT3. Ano po ang magiging epekto ng karagdagang tren sa biyahe ng mga pasahero? Yung plano natin magdagdag will eventually result to a lesser waiting time ng mga pasahero natin, and also yung headway natin o kung gaano kabilis dumating ang tren, and then yan magiging katugunan natin dun sa gusto ng Pangulo na maging maganda at kaaya-aya ang experience sila sa pagsakay sa MRT3. Sir, nabanggit niyo po na iikli yung waiting time. Gaano po ba katagal ang waiting time ngayon at gaano na po yung magiging waiting time kapag dumating na po itong mga bago pong bagon? Sa ngayon, ang waiting time natin pagka peak hours, maganda na. Nasa 3.5 minutes na siya. No? And we just want to maintain that and even improve that to at least 3 minutes, no? During peak hours. Kailan naman po natin inaasahan na darating ito po at magagamit ito pong mga bagong bagon? Actually, ang bago na sila nag-uusapan natin, yung pa rin luma, ano, yung ating check, ano. And then also we're looking at talking to Sumitomo, our maintenance provider, to look into yung kung natatandaan niyo, yung Dalian train natin. Hopefully, ma-check na nila, and once na ma-okayan nila yan, madagdag natin sa fleet natin sa MRT3. Sir, hingi na din po kami ng update doon po sa naging epekto ng pagpapalawig ng nighttime operations ng MRT3. May plano po ba kayong dagdagan pa ang oras ng operasyon? Sa ngayon, nagdagdag tayo ng isang oras, ano, umabot tayo ng 11 hanggang 12 ng midnight, and resulted to na yung mga namamasukan sa gabi ay na-accommodate na natin. Ayan, naglalaro yan sa mga 6,000 to 8,000 passengers din ang naidagdag natin dyan. At yun po ang current na mini-maintain natin sa additional 1 hour sa gabi. Dito naman po sa pagpapatupad ng cashless payment system kahit para sa single journey tickets, ano po ang inaasahang magiging epekto nito? At paano rin po makikinabang ang mga pasahero dito? Ang maganda po dito na initialize natin yung GCash, ano. Magkakaroon po ng by July, no, hopefully maayos natin yung mga ibang system ng pagbabayad, no. Pwede yan via QR code. Ito po ay magdudulot ng additional convenience sa mga pasahero natin. Meron na po silang pagpipilian, hindi na sila kailangan pumila para bumili ng beep card, mag-load, etc. Magagamit na nila ngayon yung mga other ways like GCash, yung debit card, na mas mapapadali ang pagpasok nila at maging kumbinyente sa mga pasahero natin. Kailan naman niyo po target na maipatupad ang full implementation ng cashless turnstiles at ano pong mga cashless payment platforms ang maaari pong gamitin ng mga pasahero sa bagong sistema? We're targeting the month of July, ano. Pwede na yung GCash, pwede na yung mga debit card, at yung mga other natin ng Visa card and Mastercard. So hopefully by July matapos natin. Tungkol naman po sa pagtanggal ng X-ray machines sa MRT stations, kamusta na po ang pila sa mga istasyon ngayon? Sa ngayon po, no, mabilis na ang pila natin. Wala na po tayo yung talagang mahabang pila sa ibaba, at dahil po na-improve na rin natin yung sistema natin, and kapalit naman ng pagtanggal natin ng X-ray, yung pag-installa ng mga PCG, ng mga Coast Guard personnel at mga K9 natin to adapt to our security measures. Ano naman po yung bagong security measures ngayon sa MRT3? Meron po bang istasyon na hindi sakop ng bagong seguridad na ito? Lahat po ng istasyon natin ay covered nito. Dadaan sila sa metal detector, may manual yan. Andyan po yung mga Philippine Coast Guard natin, may mga K9 po tayo na tutulong para ma-augment natin ang security.
At dahil nalalapit na po ang araw ng kalayaan, may libreng sakay na handog ang MRT-3. Ano po ang detalye nito? Anong oras po ba itong libreng sakay? Ang libreng sakay po natin ay sa June 12, during peak hour, 7 to 9 a.m. at 5 to 7 p.m. po. Libre po ang lahat. Matapos naman po yung pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan, magsisimula na din po ang klase sa June 16. So, paano naman po ito pinaghahandaan ng MRT? Sa ngayon, meron kaming offline na regarding this mga estudyante. No? Every year naman yan, nagpe-prepara kami. And we're also looking at ways para maibsan. Ano? Incidentally, ang MRT naman, hindi naman ganun kataas ang rate ng aming student ridership. Unlike sa Line 2 na talagang ang tinatraverse niya puro University Belt. But nevertheless, nakapag ano na po kami dyan every year, nakapag-prepara na kami para maayos po yung kanilang pila, etc. Sir, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Yun, maging ano lang po tayo, no? Nire-request lang namin is to, of course, follow our security protocols and we're trying to again, improve our system para po mapagaang at mapaganda ang experience ng ating mga mananakay. Alright, maraming salamat po sa inyong oras. Engineer Michael Kapati, General Manager ng MRT3.